Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Good evening po mga kapatid dito sa Zoom. Good evening po. Good evening po. And good evening din po sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook. Welcome po sa pang-sampung lesson at panghuling lesson po natin sa Bibliology 1. And this is the study of the scriptures. And good evening po sa mga nasa Facebook. Brother RJ De Vega, good evening po sa iyo. We have Sister Joanne Reyes, Marvin M. Gordo, si Kuya uh, Marvin, and Mark Jack Sanchez are also watching tonight. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And our lesson for tonight ay continuation lang po, mga finishing touches na lang po sa ating tinalakay ngayon na canon of the New Testament to complete our entire lesson on how the Bible came into being or how we got our Bible, the canonicity of those 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Why 39 only and why 27 only? At nawa po ay nakuha po natin yung mga nauna po nating lesson na nariwa po sa ating mind, at sa mga first time po na nanonood po ngayon ay ini-invite po natin kayo na i-review po ang ating mga live streaming noong mga nakaraan. So magandang gabi din po, Deacon Isagani Azor. He is watching right now. And gaya noong mga nakaraan, we encourage everyone to write your questions dito po sa comment section. So again, ang lesson 10 ay finishing touches na lang po ito sa ating mga napag-usapan po kagabi. And then we invite our viewers to consider enrolling at Covenant Reformed Seminary of Asia. This is purely online theological education. Online po talaga ito. Hindi po kailangang iwanan po ninyo ang inyong mga churches para mag-aral sa seminary. Ang seminary po ang dinala po natin sa inyo sa pamamagitan po ng ating online classes. So please pray about it and consider enrolling at Covenant Reformed Seminary of Asia. At ang enrollment po para sa second semester ay nag-uumpisa na po. You can message us for more details. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon sa ating pag-start ngayon sa pinakahuling lesson po natin sa ating Open Theological Modular Course on Bibliology. Bibliology 1 rather. Kasi meron pa pong Bibliology 2 na ating pag-aaralan sa mga susunod na semesters. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa gabing ito. Salamat sa pag-sustain po ninyo sa amin sa 10 lessons na ito na tatapusin po ngayong gabi. At naway magkabunga ito sa aming puso at isipan at maging panatag ang bawat isa sa amin na mabiyaya ninyong binigay ang inyong salita sa amin. Hindi po corrupted na word. Dahil ang sabi po ninyo, heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. And the scriptures are the only God-breathed revelation na iniwan po ninyo sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang ibig pong sabihin ng Sola Scriptura, lahat po ng ating matutunan patungkol sa kaligtasan at patungkol sa Christian living ay nasa Biblia na po. Totoo na merong mga bagay na hindi po na-record na-record sa Bible. Hindi lahat ng historical events sa buhay ng ating Panginoon ay na-record. Kasi ang sinasabi po sa Book of John, marami pa pong mga bagay na ginawa ang ating Panginoon na hindi naisulat. Pero ang mga naisulat ay upang tayo ay manampalataya na si Kristo ang anak ng Diyos. So the scriptures are able to make us wise unto salvation. Anything and everything na kailangan po nating malaman patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Christian living, patungkol sa pagsamba ay nasa Biblia. Wala na po tayong hahanapin pang iba. Brother Tivis Mario,
Magandang gabi po sa iyo, nanonood po sa atin ngayon. Okay, let me share with you the screen that the presentation that we have prepared for tonight's lesson, lesson 10, and this is just finishing touches of what we discussed last night. Saglit lang po ito. At sana po ay magkakaroon po tayo ng engagement after po ng ating lecture ngayong gabi. Ano ba talaga ang expectation ng early Christians? Nag-expect ba sila, umasa ba sila ng panibagong canon, panibagong collection ng writings na magiging scripture, gaya ng nangyari sa Old Testament na meron talagang defined 39 books of the Old Testament. Nagwakas po iyon kay Malakay, and after Malakay, hindi na po nagsalita ang mga propeta. Those 400 years were called the silent years of prophetic revelation. At napatunayan po natin ito sa ating pag-aaral sa canonization of the Old Testament. Now, what about the early Christians? Umasa ba sila na merong panibagong canon or panibagong dokumento or panibagong writings na mabubuo sa New Testament? And the answer is yes. It's not directly articulated, but the concept is there. The material is there. The answer is really yes. Okay, so the early Christians expected a new canon. Marami pong mga tao na nagsasabing na ang mga early Christians kuno, hindi nila naisip that there would be a new canon. Wala daw mga idea ang first century believers na magkakaroon po ng bagong collection ng mga books. Yes, meron po silang Old Testament at that time, pero ang nasa isip daw ng mga early Christians is that sapat na po ang Old Testament. And the Old Testament was all that they really wanted. Yun po ang kailangan nila, sapat na ang Old Testament. And then, ang magpapatuloy na lang ay ang oral tradition. Ang concern lang daw ng mga early Christians is telling the story orally. Ipapass down daw ito, ipapasa-pasa. Yung kwento or ang balita patungkol kay Jesus ay ipapasa by word of mouth. It was only much later daw na nakapagdesisyon ang church. Now take note ha, it was only later daw na nakapagdesisyon ang church na okay, magkakaroon po tayo ng collection, magkakaroon po tayo ng written canon, and then nag-come up sila ng canon. So, ang sabi po nila, a canon is just a late imposition on the church. Ang church daw talaga, and in their case, sa kanilang claim, ang Roman Catholic institution talaga ang nag-impose ng canon. Wala daw talaga yon sa unang 4 centuries of Christianity. Ang church lang daw ang nag-innovate na magkakaroon po ng panibagong canon. And this canon is determined by the Roman Catholic institution. So it was the decision of Rome to come up with a new canon because the early Christians were content with oral retelling of the story about Jesus. Now, marami po tayong masasabi patungkol sa misconception na yan or false claim na yan, but I believe that it is so mistaken sa lahat ng level. And by the way, sa ating lecture po ngayong gabi, nagpapatuloy pa rin tayo sa ating material from Brian Edwards, Nothing But the Truth. Pero in-incorporate po natin ang lecture ni Dr. Mike Kruger about this finishing touches of our lesson. Now, pansinin po natin yung concept of a covenant. Kaya nga ang ating seminary ay tinawag na Covenant Reformed Seminary of Asia. Dahil naunawaan po talaga natin ang concept of covenant. Ang dealing po ng Panginoon sa atin in redemptive history is by covenants. In fact, ang covenant ay Latin word po ito, yung testament, Latin word po siya ng salitang covenant. So when we say Old Testament and New Testament, ang ibig pong sabihin niyan,
Old Covenant and New Covenant. So, the Bible is filled with covenants. Ang tanong dito, ano ba ang covenant? Ang covenant po mga kapatid, yun po ay arrangement or kontrata or treaties, kasunduan na ginawa ng Panginoon with His people. In the Old Covenant with His Old Covenant people of Israel. Now, kailangan po nating pansinin na noong ang Panginoon ay nag-decide na magkaroon ng tipan sa bayan ng Israel, ang struktura po ng covenant ay katulad talaga sa mga covenants or mga treaties or kasunduan na ginagawa ng ancient world. Meron po silang dokumento na napuproduce. At yung mga dokumento na napuproduce na yon, yun po ang panghahawakan ng, for example, merong dalawang hari na nagkakasundo. Gagawa po sila ng covenant. At yung covenant na yon, meron pong, di ba, ang blood compact. Ancient idea na po yan. At ano po ang laman ng covenant na yon? Yung covenant in the ancient world, we have to know, naglalaman po yon ng blessings and curses. Na kung tutuparin ng dalawang hari na nagkakasundo yung kanilang kasunduan, magkakaroon sila ng blessings and kapayapaan. Kung merong isa sa kanila na mag-violate, yun, yung covenant na yon, meron pong curses, meron pong sumpa na laman. And this was common in the ancient world. Kaya, pansinin po natin, nung binigay po ng ating Panginoon ang kaniyang tipan sa bayan ng Israel, ginamit po ng Panginoon ang pattern na common practice in the ancient world na mauunawaan po nila. And that's the way treatises were done in the ancient world. Meron pong produkto na i-produce, merong dokumento, and yung dokumento na yon ay naglalaman ng blessings and curses. Yun po ang concept of the covenant. Kaya noong tinatag po ng Diyos ang bayan ng Israel when it was covenanted as a nation, ang Panginoon po ang gumawa ng tipan sa bayan ng Israel. So, dugdong pa, when you made a covenant in the ancient world, you inevitably had written documentation of the agreement. Meron talagang written documentation. Nung ang Panginoon ay gumawa ng tipan sa bayan ng Israel, doon po sa bundok ng Sinai, ang pinakaunang ginawa po ng ating Panginoon is that nag-produce po siya ng dokumento. Sariling kamay po ng Diyos ang nag-produce ng dokumento. Ano pong dokumento yon? Ang 10 utos ng Panginoon. So hawak-hawak yon ni Moses. Tinanggap ni Moses yon in behalf of the people of Israel. So nagbigay po ang Panginoon sa bayan ng Israel ng written text, written document. It was a written documentation of this agreement that God made with His people, Israel. Now, ano po ang nangyari sa bagong tipan? Fast forward po tayo sa bagong tipan. Noong itinaas ng ating Panginoon ang saro doon sa Last Supper, ano bang sinabi ng ating Panginoon? This is the blood of the new covenant. And remember the word covenant? Pag sinabing tipan, hindi po maaring walang written document. Naunawaan po ng bayan ng Israel ang expectation kapag meron pong covenant. Take note ha, this is a very important point. Naunawaan po ng bayan ng Israel ang concept of a covenant. And when the Lord said, this is the blood of the new covenant, in the minds of the Jewish believers of the Lord Jesus Christ, meron talaga silang anticipation, meron silang inaasahan na meron pong written na documents na kanilang panghahawakan. A new piece of written texts. Bago pong documentation that God would declare again. Ang ginawa po ng Diyos kay Kristo and how we would respond to what God has done in Christ. So sana po ay na-realize po natin that when we read the New Testament,
Covenantal documents po ang ating binabasa. Covenantal documents. Carried over pattern diyan sa ancient world. Declaration po ang New Testament. Document yan sa ginawa ng Panginoon kay Kristo and what He wants to do in the church, in the lives of the believers. At bilang tugon po sa tipan ng ating Panginoon na meron pong written document, all of that would have grown naturally on and organically out of the theological soil of early Christianity. Meron po talagang expectation ng written document. So sana po ay nakuha po natin ito. Wala pong covenant sa ancient world na walang written document. And hence, when Israel was constituted as a nation, meron talagang written document na binigay ang ating Panginoon. Pauna po yung 10 utos and then nadugtungan po ito ng Book of the Law, which is the Pentateuch, and then hanggang sa nabuo po yung 22, equivalent siya sa 39 books of the Jewish canon, which napag-aralan na po natin noong nakaraang 2 linggo when we studied the canon of the Old Testament. And so, when the Lord Jesus Christ instituted the new covenant at the Last Supper, at the minds of those people na familiar sa covenant language, ay talagang meron silang inaasahan na written texts, written document na susunod, alinsunod sa covenant na yon. Bakit mahalagang maunawaan natin itong konsepto na ito of a covenant, mga kapatid? Bakit po ba? So sana po ay makita po natin, bakit po? Who initiated the old covenant? Sino ang nag-initiate? Ang Panginoon, ang Diyos, si Yahweh. And who initiated the new covenant? Ang Panginoon. And why does it matter? When we have a New Testament, hawak-hawak natin ang bagong tipan. This was not something made up by human beings. Hindi po ito gawa-gawa ng human beings. This is not something made up by men. This is not some later idea imposed on the church. No, no, no. This grew up naturally and organically because the ancient Christian believers na meron pong Jewish background at background in the ancient world, naunawaan po nila ang concept of covenant, new covenant in this instance, na kailangan po talaga ng written document, kailangan po ng patunay. And so, itong idea or itong claim that someone in the 3rd century said, you know what? Kailangan po natin ang canon or ang Roman Catholic institution, ang nagsasabi, nag-decide na mag-produce ng canon ng New Testament. That is out of sync with what we would know about early Christianity. At sa lecture po natin kagabi, napatunayan po talaga natin that as soon as the last apostle died, less than 20 years, ay talagang buong-buo na po ang pag-identify ng canon ng New Testament. Nauna po yung apostolicity. Remember our lesson last time? Apostolicity. At kung apostolicity ang pag-uusapan, covered na ang 21 or 22 books. And then, na connecta din, na idagdag si Mark at saka si Luke because even though they were not apostles, they had contact with the apostles Peter and Paul. And then, plus the book of Hebrews, and then plus yung later books. So nakuha po natin, yun talaga yung yun talaga yung test of the canon. And as early as 90 AD, ay meron na po talagang nag-circulate na ito lang po yung mga libro na ating panghahawakan. So ang idea na ang canon as a concept ay ininitiate yan ng Rome noong 4th century AD, and that is really a false claim that doesn't have any historical basis. So it really matters. The apostles were conscious of their authority. Conscious talaga ang mga apostles nung sila ay sumulat ng dokumento, sumulat ng libro or sumulat ng liham, they were conscious that they were really writing scriptures. Kasi ang claim po ng ang idea po kasi ng Rome is ang Biblia in and of itself walang authority.
Ang Rome na nag-collect niyan, ang Romano Katoliko daw na nag-collect, sila yung nagbigay ng authority. Wala talagang authority ang Bible in and of itself. Mga friendly advice lang yan ng mga apostles sa mga churches na kanilang sinulatan. So meron pong nagsulat and ibinalita ang patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo, and then people began to love those books na nag-circulate. And then somewhere in the 4th century, na-innovate po ng Rome na, you know what? Itong mga liham ni Paul, itong mga liham na ito ay maganda na ating buuhin as a canon, as a New Testament scripture. So that idea is great. And then by means of the dogma of the Bishop of Rome, siya yung nag-authorize, siya yung nag-innovate rather, nagpababa siya ng mandato na ito yung scripture, ito lang talaga yung basahin, kaya yung ibang mga books ay sinunog na, wala na daw, hindi na pinahalagahan dahil ito yung nagustuhan ng Vatican. In a sense, later on, uh, yung authority ng 27 books ay tinatawag na infused authority by Rome. Ang Rome po ang nagbigay ng infused authority. Ang Rome ang bumuo ng canon. So, sa mga ngayon lang nakapanood, sana bago ninyo or kung natapos or tatapusin ninyo ang lecture na ito, pakinggan niyo din ang lecture kagabi kasi yun po ang pundasyon sa ating lecture po ngayon sa pang-10 lesson po natin. Now, ang problema po sa concept na yan is that it gives the idea that the authority of these books is given to them. Na wala talagang inherent authority yung 27 books na yon. Binigyan lang sila ng authority sa bumuo nito, which is ang Rome daw, ang Vatican daw. Pero nakita natin na as early as AD 90, meron na talagang talaan, meron ng listahan kung alin ang books na ang acceptable at alin ang books ang hindi acceptable. Please review the lesson last night. So, ang claim na ito of infused authority, it was just an authority granted to them and infused in them by the church or a group of people who liked these books. Sa madaling sabi, kung naniniwala ka na ang books na ito ay merong authority, nagkaroon lang po ito ng authority dahil ginawad lang sa mga books na ito ang authority. So ang authority ay wala talaga sa books, kundi sa nag-produce ng books, which is the Roman Catholic Church or the Roman Catholic Institution. Kaya makinig tayo sa Roman Catholic Institution kung paano i-interpret ang mga books na ito. So, nakuha po ninyo ang logic ng Roman Catholic Institution, ng Vatican. But this is entirely false. And this is entirely arrogance. For example, si Paul at saka si Peter, nung sinulat po nila yung libro, alam nila na scripture ang kanilang sinulat. So meron na po itong inherent authority. Paul and Peter knew that they were spokesmen for Christ. For example, 1 Corinthians chapter 14, verse 37 to 38. Ang sabi po dito, if anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. 'Di ba? So, alam talaga ni Pablo na yung kanyang sinulat may autoridad, may inherent authority. Hindi niya kailangan ang infused authority from Vatican or from the Bishop of Rome. No, 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 no. As soon as the books were written by Paul, alam niya na merong autoridad yan. Di ba sa ating lesson kagabi, kailangang i-disseminate siya sa mga churches. Ipasa-pasa. Sabi pa ni Pablo dito, if anyone does not recognize this, he is not recognized. So, ang book mismo may authority dahil inherently may authority ito. Hindi yung in-infuse lang ang authority. Ang Rome ang nag-declare na scripture ito and therefore may authority ito pero nanggagaling sa amin ang authority. Kami ang bumuo nito. No, no, no. Okay? So, Paul is saying here
that it's not just what he speaks orally ang nanggagaling kay Kristo. Even the words he's writing, this very moment are coming from Christ. They are the very commandments of the Lord. Ang sino mang hindi mag-recognize sa katotohanan ito ay isang false prophet. Sabi ni Pablo, he is not recognized. And no one should recognize that person. So, hindi po infused authority. Hindi iginawad lang sa Biblia ang autoridad nito ng Roma, kundi ang Biblia ay meron talagang inherent authority. Ang mga letters ni Paul, for instance, merong inherent authority. What I am writing to you are a command of the Lord, and therefore, when you read this, pansinin po ninyo at kailangan ninyong maunawaan. When you read this, boses ng Panginoon ang nangungusap sa inyo. Ang Panginoon ang nagbibigay ng utos sa inyo sa pamamagitan ng aking liham. Another example is 2 Peter chapter 3 verse 16 and 17. Ang sabi po dito ni Peter, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. So kinilala ni Peter si Paul. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures. So ano ang ginagawa ni Peter dito? Sabi po ni Peter, maraming bagay na sinulat si Paul na mahirap unawain na binabaluktot ng mga stable gaya ng kanilang ginawa sa iba pang mga kasulatan. So, in other words, ang pagtingin po talaga ni Peter sa liham ni Pablo ay scripture, kasulatan, banal na kasulatan. And the same is also true with Paul when he quoted Luke. Tinawag po niya ang writing ni Luke as scripture. So sana inakuha po natin ito mga kapatid. Ang autoridad po ng 27 books ay hindi po infused authority by Rome. Ang autoridad ng 27 books na yun ay inherent authority because those writers, New Testament writers, were writing the very revelation of God, the very command of the Lord. Now, masasabi ba yan natin sa mga apocryphal texts? Pag sinabing apocryphal text, hindi lang po yung apocrypha na tinalakay natin na naisulat during the 400 years of prophetic silence after Malakay. Hindi lang po yan ang apocryphal text na tinutukoy natin. Yung mga apocryphal texts, yung pseudepigrapha, yung mga text katulad ng Gospel of Thomas na tinalakay po natin last night, yung mga false writings, apocryphal writings po ang mga iyon. So, the Apocrypha refers to any book not in our Bible. And so we have the New Testament-like books that never made it into the New Testament that are called apocryphal books. Mga examples, yung Gospel of Thomas, isa na yon. Other examples include the Gospel of Peter. Merong Gospel of Peter din eh. Meron din pong Gospel of Philip, merong Gospel of Truth, meron din pong Gospel of the 12. Now, tinalakay na po ito natin last night. Yung mga apocryphal writings na ito na halos kasabayan din po ng 27 books of the New Testament na halatang-halata na yun talaga ang salita ng Diyos. The Gospel of Peter, for instance, tingnan po natin kung gaano ito ka-absurd. Nung si Kristo daw ay lumabas mula sa libingan, nung lumabas si Kristo, ang kanyang height ay 60 feet tall. Ha? Tapos ang kanyang ulo daw ay nag-touch sa mga ulap. Meron bang 60 feet na abot yung ulap? Sasabihin ko sana panganod. Meron bang 60 feet? Di ba ang 60 feet hindi yan aabot sa ulap? And then, grabe kahiganti naman si Jesus Christ. Grabe no, 60 feet tall na lumabas mula sa libingan. You see how absurd that is. And then,
Kasunod daw, sumusunod daw kay Kristo habang naglalakad ay yung cross. Lumulutang daw yung cross. Nakasulat po yan sa Gospel of Peter. Ang mga Romans pala ay binigay nila sa mga nangamatay yung cross as a souvenir. Ibig sabihin, yung cross ni Jesus Christ kasamang nilibing. Lumabas si Jesus sa libingan, 60 feet tall siya, ang kanyang ulo ay abot sa ulap, and then sumunod sa kanya yung cross na nakalutang. So you see, that is really a combination of fiction and, superstition. Halatang halata na wala talagang quality ang apocryphal texts. And then, meron ding nagsasabi na ang apocryphal books daw ay popular na popular, bestseller din. Katulad ng 27 books. Nangyari nga lang daw na ang Rome, hindi nagustuhan yung ibang mga books na yun. Ni-reject ng Rome. At ang Rome ang nakapag-decide na itong mga books na ito ay maganda. Sige, magpababa tayo ng memo or dogma na ito lang talaga yung mga books na babasahin, which is na-debunk na po natin yan kagabi. Pero hindi po totoo na popular talaga ang ano, ang Apocrypha, yung mga Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of the 12, or yung mga Gospel of Philip. Hindi totoo na popular bestseller. They are far, far obscure than the 27 books. Paano po natin ito nalaman? That they were far, far obscure than the 27 books? Well, sa mga citations ng mga early writers, ng church fathers, citations, when a patristic, yung church fathers, when a patristic source cites the Gospels, mind-blowing ang statistics, by the thousands, yung mga citations ng kanilang mga sinulat na nanggagaling po sa 27 books na yon. Lalong-lalo na sa mga liham ni Pablo at saka sa four Gospels. By the thousands. For example, yung manunulat na si Clement of Alexandria, abay, kinuote niya ang Gospels in the thousands. Pero kinuote din ni Clement of Alexandria yung mga galing sa apocryphal texts na yun, pero 14 or 15 times. Now, does it make them scripture? Of course not. Si Pablo nga sumulat din ng ang tawag dito. Sumulat si Pablo, nag-quote din siya ng mga poems mula sa mga pagan writers. But it doesn't make those writings scripture. Kinuote lang ni Pablo just an illustration. 'Di ba? Si Jesus nga nag-quote from popular saying, gaya ng gaya ng inahin na yung mga sisiw ay tinakpan niya ng kaniyang mga pakpak. So ang Panginoon daw ay ganyan, inaalagaan niya ang mga tao. So, yung analogy na yan ay common yan. Hindi lang yan galing sa mga apocryphal text, sa deuterocanonical text. No. Ano yan? Common yan. Hindi lang yan exclusive doon matatagpuan. But that doesn't make them scriptures. So si Clement of Alexandria, nag-quote siya from the 27 canonical books by the thousands, 2,500 more or less. Pero nag-quote din siya sa apocryphal gospels only 14 or 15 times. So hindi po totoo na they were equally popular than the 27 books. Bakit popular yung 27 books? Long before the 4th century, mga kapatid. Long before the whatever council that took place in 385 na pinamumunuan ni Pope Damaso or Damaso. Bakit popular na yung mga books na yon? Because the early Christians recognized that they were scripture, that they were the God-given revelation. Ni-recognize po nila. Yun po ang lesson po natin last time. So isa pang patunay na yung mga books na yun ay hindi talaga as popular as the 27 canonical books is yung publication. Grabe yung 27 books. Ang daming kumopya by hand. I mean, hindi na kailangang i-memorize. Overwhelming po ang mga copies available. 25,000 copies available. Sinulat sa kamay ha. Wala pang printing press at that time. Pero yung Gospel of Thomas, for instance, 3 kopya lang. At yung pangatlong kopya na-discover lang noong 1940 by Muhammad Ali doon sa Egypt. Hindi po yung Muhammad Ali na boxer ha.
Hindi, Muhammad Ali na Egyptian farmer na nakahukay po noong 1940s. Nahukay po niya ang pangatlong kopya ng Gospel of Thomas. You see? So hindi po talaga yan totoo. So i-conclude po natin itong finishing touches po ng ating lesson po ngayong gabi. Makita po natin that the church simply responded to what God has already done. Meron na pong scriptures. Authoritative ang scripture. Binigay ng Panginoon sa atin. Ni-recognize po ng church. Hindi po ang church ang nag-produce ng canon. The church only recognized the canon. Katulad ng thermometer ba versus thermostat. Ang thermostat, yun po ang nagpo-produce ng temperature. Di ba ang thermostat sa mga ah, hindi tayo makarelate sa Pilipinas dahil wala tayong ganyan. Ang thermostat po, katulad ng aircon, yun po ang nagpo-produce ng temperature. Sa Amerika kasi, kung gustong mainit, meron silang heater. Di ba ang thermostat set sa mainit. Gustong malamig, ganun. So yun ang thermostat. Yun po ang nag-produce ng temperature. Yan ang pananaw ng Romano Katoliko na sila ang nag-produce ng Biblia. Sila ang nag-produce ng canon. Sila yung nag-decide na ito ang scripture, ito ay hindi. No. Ang thermometer, nire-recognize lang ng thermometer yung temperatura. So kung ang temperature is 21 degrees, syempre magre-reflect doon sa thermometer na 21 degrees. Yun ang pananaw ng mga Protestants. Yun ang pananaw ng mga Christians all throughout the ages na nandun na po yung authoritative word of God, ni-recognize lang po ng church. So the Roman Catholic view of the church is that it creates the canon. It created the canon. It makes the canon what it is. Thermostat ang view nila. But the Protestant view of the church is that the church simply responds to the canon. Yung authoritative revelation of God, kinilala ng church. It responds to what's already there. And how do we know na reliable ang response ng church? It reliably responds because of the Spirit's help. So we can look to the church as a guide, but it does not create the canon. Di ba ang church ay kailangan talagang i-proclaim ang truth. The Bible says that the church is the pillar and foundation or pillar and support of truth. Ang church na pinag-uusapan dyan ay hindi po Romano Katoliko ha, kundi ang church, that church, community of believers all over the world. Di ba? Na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo regardless of what denomination you belong. If you believe in the Lord Jesus Christ alone as your Lord and Savior, you belong to the Church of Christ. So, we can look to the church as a guide, but the church doesn't create the canon. Why is it that the consensus of the church is a reliable guide? Because God's at work in her. Ang Panginoon po ang kumikilos po sa kanya. Now, anyone can claim to be a church. But if you will compare the teachings of that church to that of the written word, malalaman po talaga natin kung alin ang tunay na church at alin ang hindi. At nawa po ay magpapatuloy po tayo na maging matapat sa salita ng Panginoon hanggang sa kaniyang pagbalik. Maraming salamat po sa pag-join po sa ating 10 lesson or 10 uh, sessions sa ating Open Theological Modular Course dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia on Bibliology 1. So open na po tayo ngayon sa ating mga question and answer. Kung meron pa po tayong mga karagdagang ipapa uh, ipapa ibabahagi. George Alanunay, magandang gabi po sa iyo. Si Brother Ricky Muriera is also watching. J.M. Lanzarote is watching. Pastor Alan Lopez is also watching. And Brother Peter Zambrano is watching. Deacon Lorenzo is also watching. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sana ay hindi po tahimik ang bahay kubo po ngayong gabi. Tapos, question po. Sige po.
Brother Carlo? Pag sinabi po bang pseudopig, Pigrapha, false writing. Oh. pseudopigrapha books po is known forgeries po ba talaga sila? Ano po yon? Known forgery talaga? Known forgeries po. Forgeries talaga. Hindi naman lahat ng apocrypha or hindi lahat ng writings at that time katulad ng sinabi kagabi ay false writing or false gospel katulad ng Didache, 'di ba? Katulad ng Shepherd of Hermas. So, hindi naman po lahat. Pero yung mga binanggit po natin ay talagang forgery. Hindi talaga apostles ang sumulat noon, nagki-claim lang na sinulat ng mga apostles. So, ibig sabihin po nun, Pas, behind the name, for example, the Gospel of Thomas, behind that name nung book, iba po yung sumulat talaga. Iba Parang talaga ganun ang po, no? sumulat. Hindi talaga Opo. si Thomas ang sumulat noon. Kung si, Okay po. kung si Thomas ang sumulat noon, hindi ganyan ang content. Kung si Thomas pa, na siya yung doubting Thomas, na correct siya ng ating Panginoon. Salamat po, Pas. Okay, hindi po lahat ng ating lessons dito sa CRSA ay ano ha, ini-open TMC po natin ito. Pero sa isang semester, meron po talaga tayong mga ipinagkakaloob na mga modules open to the public. And if you want to avail of the equipping lessons and ministries natin dito sa CRSA, we really invite you to enroll sa ating seminary. At ang ating second semester ay mag-uumpisa po next month. Uh, no. Sa March pala, mag-start po ang ating second semester. Okay, tinitingnan din po natin ang Facebook. Wala na pong question. So I hope na itong 10 lessons po natin sa bibliology ay i-review po ninyo dahil nakapost lang naman po dito sa ating CRSA page. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Okay, kung wala na po, tayo po ay manalangin. Brother Jerby, could you close us in prayer? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa natapos po namin na pag-aaral ngayong gabing ito na kami po ay inyo pong sinamahan sa pamamagitan po ng pagtuturo ni Pas Jeremiah. Kayo po ay nag-supply, Panginoon, sa amin ng bagong karunungan, kaalaman. Ang dalangin po namin, ito pong mga natutunan po namin ay hindi po namin makalimutan. Bagkus mas lalo po naming mapagyaman sa mga susunod na araw at patuloy na mas lalo po naming maintindihan sa tuwing kami po ay nagre-review at natututo sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Marami pong salamat. I-bless niyo po si Pas Jeremiah, i-restore niyo po ang aming mga kalakasan na nawala at patuloy, Panginoong Diyos, sa aming pagtulog kami po ay magkaroon po ng kapahingahan at kalakasan at kagalingan sa araw ng bukas. Maraming pong salamat. I-bless niyo po ang bawat lahat po sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Thank you, Pastor. Thank you po. God bless po.